Pagkatapos paulit-ulit ko po talaga sila hinahanapan ng search warrant, sir. Sabi ni Aaron Palomo, sir, ah, happy ng Pasay City. Sabi niya sa akin, hindi pa kami nagsisearch. Sabi ko, hindi pa po kayo nagsisearch. Bakit may pumasok ng pulis sa bahay namin? May pumasok ng kasamahan nyo. Ngayon po, yun po ang gusto ko po makita kung may body cam talaga sila na yung taong nakasibilyan na umakyat sa taas. Gusto ko po yun makita kung may body cam po talaga sila. Kasi bakit anong ginawa niya doon sa taas na wala na pong tao sa bahay? Pinalabas na po nila kaming lahat. Binabantay namin, Mr. Chair, baka magkaputukan. Kaya nga mayroong nagkukover yung nagsisigaw kami, police to Pasay City, police to ito. May search warrant po kami. Labas kayo. Hindi pa rin po sila lumalima sa amin. Kaya doon na po kami na papasok. Nung pinakyat nyo na yung police sa second floor, hindi naman kayo nagdala ng member of the family. Kaya, kayo, tama man o mali, yung intention ninyo, because you have the POP, Police Operating Procedure, which this law is incorporated in your PUP, you have to abide the law. Kaya kung kayo, may kinuha kayong baril doon sa itaas, wala kayong testigong dinala sa pagkuha yung baril sa second floor, this case will be dismissed again because the interpretation of the law is always in favor of the accused. Good afternoon, Your Honor. Ako po si Nelly Solana Barrios, asawa ni Jeffrey Garcia Barrios. Ako po yung nandoon sa bahay nung time na nag-conduct sila ng search warrant. And then pag ano nila doon sa bahay namin na nag-ano sila doon na nandoon yung mga pulis na nagtawag sila na buksan nyo to, pulis to. May search warrant kami. Guwa, labas kayo, labas. Yan ang sabi nila. Pagkatapos po yun, Your Honor, sabi ko sa kanila, sandali lang po. Ngayon, hindi po sila nakikinig. Sagbay tadyak pa rin yung pintuan namin hanggang sa nasira, Your Honor. Binuksan ko yung pinto, sabi ko sa kanila, sandali lang. Kasi nga that time, umiihi po ako. Hindi nagpapalit din, nagsusot din po ako ng bra. Kasi nga, doon din po ako natutulog sa baba. Pagkatapos nun, Your Honor, nung pumunta na po ako sa pintuan kung saan sila nandoon para buksan, sira na po yung pintuan namin dahil nga sa kakatadyak nila. And then pag lumipat po ako doon sa kabilang pintuan, nakita ko na lang po yung kapatid ko na binuksan. And then hinila po nila yung kapatid ko, pinadapa nila. Kasama na rin po nung dalawa kong pamangkin. At ako na rin po. Si Sir Palomo po, inaharang niya po ako kasi hindi niya ako pababalikin sa loob. Around 4:27 AM, nandoon po pinasok nila yung bahay namin. Nawala naman po silang maipapakitang search warrant, sir. Paulit-ulit ko po hinahanapan sila ng search warrant pero wala po talaga silang maipakita, sir. Pinasok na po ng 3 tao po, sir. Isang nakasibilyan, umakyat po sa taas ng bahay namin. 2 naka-uniform doon po sa ibaba ng bahay namin. Ang tanong ko po, bakit po sila pumasok sa bahay namin na wala naman po silang naipakitang search warrant sa akin, wala ring kagawad, walang kapitan. Hinahanapan ko po sila, wala po. Even si attorney, wala din po yan sila. Huli na po dumating, tsaka si Sir Aaron Palomo. Si Ronaldo Palomo. Huli na rin po dumating. Makikita naman po sa CCTV, sir. Tapos, pagkatapos paulit-ulit ko po talaga sila hinahanapan ng search warrant, sir. Sabi ni Aaron Palomo, sir, happy ng Pasay City. Sabi niya sa akin, hindi pa kami nagsisearch. Sabi ko, hindi pa po kayo nagsisearch. Bakit may pumasok ng pulis sa bahay namin? May pumasok ng kasamahan nyo. Sabi ko sa kanila. Tuloy ko pa rin po sila hinahanapan ng search warrant, sir. Hanggang nagdumating na lang ng 7:30, doon pa nila ako napakitaan ng search warrant. 7:30 AM. Binasa po nila yun sa akin, pero hindi ko alam kung talagang search warrant yung binasa nila sa akin. Basta yun ang sabi nila, binasa nila sa akin. Pagkatapos dumating din yung kapitan doon, yung
kagawad na rin po. Nandun din po yung kagawad. Pagkatapos nun, sir, yun po talaga ang sabi nila may ano nga po sila, may body camera. Ngayon po, yun po ang gusto ko po makita kung may body cam talaga sila na yung taong nakasibilyan na umakyat sa taas. Gusto ko po yun makita kung may body cam po talaga sila. Kasi bakit anong ginawa niya doon sa taas na wala na pong tao sa bahay, pinalabas na po nila kaming lahat. Lahat kami nasa labas na. Pero sila pumasok sa loob. Makikita naman po lahat sa CCTV, sir. Is that it po? Yun po yun? Sige, so dala niyo po ang CCTV. Are po, sir. May dala kayo, okay. Yung kalapit niyo po, sino po yung kalapit niya? Kayo po sino po kaya? Hello. Wala. Magandang hapon po. Ako po si Risha Barrios, asawa po ni Niptali Barrios, na yun daw. Magsisert daw sila kasi yun daw may tinatago kaming mga ganun. Pero wala naman silang pakita sa akin kasi 4:30 nandun na sila. Na tutulog pa kami. Sabi, yung mga anak ko po yung kasama ko, 4 po kami sa loob ng bahay. Pagkatapos po, nagulat na lang po kami. Sigaw na sigaw. Labas kayo dyan, labas kayo dyan. Sabi niya. Hindi ko naman alam kung mga pulis, kasi pag sabi nilang labas kayo dyan, mga labas kayo dyan, tinadyakan nila yung pintuan namin. Iyon, nagiba lahat yun. Tapos kami, yung mga anak ko, yung asawa ko po, na pagkatayo niya, hawak na nila. Hindi ko alam kasi madilim sa loob ng bahay po namin. Pagpasok po nila, kasi yung bahay namin, ano lang, kortina lang yung parang kwarto-kwarto namin. Pagkatapos po noon, pag tayo po, hindi po ako makatayo kasi hawak-hawak ko yung 2 kong bata. Yung 3 years old at saka 11 years old. Yung maganon-ganon na lang ako pa, tinutulak pa ako ng pulis. Sabi niya, bilisan mo. Kasi po, tapos pagpasok nila, pag ganon-ganon pa sila, kasi madilim eh. Pag ganon-ganon pa sila ng flashlight nila sa sa armas, sa baril nila. Kasi yung baril nila may flashlight. Ganon-ganon nila. Sabi ko, wag sir. Sabi ko, mga babae po kami, mga anak ko ito po. Sabi ko sa kanila, labas na. Sabi po nila, tinutulak pa ako nila palabas. Hindi naman ako makalingon. Hindi ko alam kung anong may tsura nila. Paglabas po namin, nanginginig po ako. Hindi ko masyadong umihinga yung maliliit kong anak. Hanggang ngayon po, hindi ako makarecover kung ginawa nila sa amin. Alam nilang may anak na maliliit. Kung ginagano nila kami, isa lang naman yung lalaki dun sa bahay namin. Kung totoo pong kriminal yung asawa ko, bakit ganun? Tapos sinigurado po ninyo na wala kami dun. Paglabas po namin, pinaupo niya ako. Nakita ko yung asawa ko doon na nakahapa na doon sa lupa. Tapos, yung sabi ko, pag upo ko, tinatanong nila ko di ako makasagot. Bakit hindi ka sumasagot? Sabi ako, magsasagot ka pa ba niyan? Nanginginig na yung katawan mo. Umiiyak nga yung anak ko. Babalik po sa anak ko. Kasi po, umiihi na siya sa takot. Malalaman na po yan pag yung anak ko po, pinamedical ko rin, pina-check up ko po sa ospital. Tapos po, naupo po nila kami. Saka pinatayo nila yung asawa ko. Pag tayo nila, ikaw ba talaga si Niptali? Ano pangalan mo? Ikaw si Niptali? Ano po yung sabi nila? Naupo na po ako. Sabi nila, huwag kayong matakot. Kung hindi naman kayo, walang problema. Yun yung sabi nila sa amin, nanginginig ako. Paglabas namin, may tao pa dun sa loob. May pumasok sa loob namin 3 pulis. Pulis, kasi sabi nila pulis daw sila. Namin, hanggang ngayon, hindi pa ako makarecover sa ginawa nila sa amin eh. Hanggang nakikita ko talaga yung magtutok nila ng baril sa amin. Sinasabihan nila silang mga babae kami. Tinutulak nila ako palabas. Tapos po, yun, pagdating po ni Kapitan, pag 5:30 ng umaga,
nagsaka po sila. Sabi nila, warrant daw yung dala nila sa amin. Binasahan nila kay kapit na hindi naman sila pakita sa akin kasi sabi nila, warrant daw yun. Sabi ko, sir, patingin naman po kung warrant nga. Eh, pag, sabi niya mamaya na lang, iwarrant ko yun ng copy. Wala naman silang pinapakita. Yun, pagdating ni Kap, magsisert daw sila. Okay, Yun pa daw, magsisert. Ma'am Reza Barrios, kayo po ni Mrs. Nelly Barrios maghipag. Opo. Ang asawa ni Reza Barrios ay si Neptali. At si Neptali at si Sergeant Jeffrey Barrios, magkapatid. Okay. So, alright. So, siguro, bigyan natin ng pagkakataon si Jeffrey, Sergeant Jeffrey Barrios. Bibigyan ka namin ng pagkakataon para magkaroon ng iyong narrative ng pangyayari. No? So, we believe wala ka doon sa sitwasyon. No? But siguro, ikwento mo lang kung ano yung mga nalalaman mo. Good afternoon po, Mr. Chair. Ikwento ko lang po yung nangyari sa akin. Yung sinabi ni po ni Hepe na out of issues naman yung sinabi niya eh. Force report ka pa, Hepe. Yung kapatid ko nakulong 2014 pa yun nakulong. Bakit sinabi mo nakulong ngayon? Tapos yung nangyari doon, Mr. Chair, may nangyaring shooting incident sa barangay Baraulan, San Enrique. July 30 to AM ata yun. Ngayon nung natapos yung nila doon, investigasyon siguro, wala silang makuha na o madampot na ikulong na tao kung sino naggawa nun. Ako yung pinagbintangan nila kasi may away daw yung Alarba sa kapamilya ko Barrios sa Alarba. Samantala matagal na panahon yun, 28 years na nangyari doon. Bakit ako pa yung magawa nun? Tapos sabihin nila na ako daw yung gumawa, naghagis ng granada. Kung ako gumawa yon, naghagis ng granada, military ako, Hepe. 2 granada, hindi ko kaya kunan ng pinyon at ihagis. Baka siguro ubos na sila lahat doon kung ako naggawa nun. Tapos Mr. Chair, nung sinabi ni Hepe na ako daw, pero andoon ako sa camp namin, andoon ako kasi naka-red alert kami ongoing yung operasyon ng brigade. Kailangan yung tao andyan talaga kasi dual ako doon dual function mechanic ako tapos driver ng armor tank kaya hindi ako makaalis-alis doon. Tapos Mr. Chair, yung mga witness ko doon nagpapatunay naman na handa silang tumulong kasi andoon talaga ako yun lang po, pinasok nila yung bahay namin, kawawa naman yung misis ko, wala ako doon. Tapos nagsampa daw sila ng kaso, Mr. Chair. Bakit? Nagsampa sila August 3 hanggang ngayon wala pa akong supuina. Pinipinding nila yung kaso, hindi nila binibigay yung supuina. Tapos yung illegal possession na na-recover nila doon sa bahay ko, hindi man sa akin na baril yun. Kinuha pa nila yung mga gamit ko na iba doon, tapos yung pera ni misis ko na wala pa doon sa taas ng bahay. Yun lang po, Mr. Chair. Okay, ito po yung mga, well actually yung inyong pong mga salaysay ay nag-file na rin po ba kayo ng mga cases against sa PNP? May sinumpaang salaysay na po ba kayo? Wala po, Mr. Chair, kasi wala kami nakuha na supuina wala kaming basihan doon. I mean doon sa naman kay Reza Barrios. Meron na rin po kayo. And the reason why we have invited you because of the CCTV. Opo. And yun na nga po ang sinasabi ko in relation to our power to investigate in aid of legislation. So can you kindly submit it to us? At siguro tignan po natin yung allegation po ninyo para makita natin yung veracity. No? Sige, siguro i-play na natin yung CCTV. Tingnan natin. Kayo,
Explain it, ano, okay lang ha. Makausap ko, di ba? Opo, meron po. Yan na po yung papunta ko dun sa kitchen. Bubuksan ko na po sana sila. So yan, bumalik ako. Kaso hindi ko na kasi mabuksan kasi sinira na po. May nakakita dito nga Ayan, nakita yung lalaki kanina kasi bilyang naka-iwasan niya pa. Ano niya. may barangay ano din dito. Walang barangay, walang kapitan, walang ano. Dapat may kasama tayo sa barangay tanod sir or ano sir ng dapat sir may May sinyas pa sana nang doon daw ulit na asawa. May upod sila, may kasama sila sa LRS. walang barangay tanod, walang kapitan, walang Wala pa kami nag-search. Insecure na namin ka ba? Karon pag-search, karon magawa sa namin sa buong kapitan. walang ano, walang Karon tao sa babaw? Sirgot, diputa, sirgot. walang ano ka mo naka Wala nagwala, walang tao. ka mo nakakita. Hindi tama yan. Oo, tao na. Punggora lang sa kami kapitan. Patawagin dapat Why mo sa magsulod na? may nagsulod na sir. Dapat walang Gincheck lang to, may madam. nakasaka na sir. Hindi tama yun sir. Nakasaka na sir. Insecure lang kasi tinuhon kami isang tao sa babaw. Pero may nagsaka na sir. Dapat wala kang nagsaka. Wala kang nagsulod. Wala kayong sir. Warrant na naging pakita sir. Wala na. Dapat sir naging pakita kayong sir. Warrant. Hindi yan tama. Nagsaka na dahil mo sir. Hindi yan tama. kami, O may ara pero wala ka mong kinakita. Nagsaka ka mo sa babaw sir. Sala na sir. Sala gid na sir. ma'am. Sa langit natin. Nagsaka ka mo, wala ka mong ipakita sir, search warrant. Wala ka mong, walang kapitan, walang mga, ano, kagawad. Dapat may gindala ka mong kagawad. May search warrant ka mo. May oras naman po. Pero wala ka mo, pero nagsulod ka mo sir. Hindi tama yan sir. Hindi tama yan sir. Dapat maging pakita ka mong search warrant. Hindi ka mo dapat magsulod eh. Wala ka mong search warrant naging pakita. Dapat may search warrant ka mong ginpakita, sir. Hindi na, dapat nasa tama ka, sir. Nasa ano ka mo, sir. Dapat ay ka mo nagsulod. Karon anong ginano nyo to sa babaw kung anong ginano nyo to. Wala ka mong ginpakita. Yan na ba yun? Meron pa yung ano. Meron pa. Forward. Yan na po yung pagdating nila, Your Honor, na dala-dala na po nila yung sinasabi nilang search warrant. Pero bago nila dinala yung search warrant, pinasok na muna nila yung bahay namin nung 4:27 a.m. Pero nasulod na nandas. Kanina alas 4, apat na pulis. Madam, paano naman may ikaw mapagwa ko ni nang mukapagsublon? Paano ako sir? Pero si Enrique, Buhay gani sir, pero nagilip. Babae. Eh, siyempre sir. Ito lang ni Post doon. Ka ano ko to pero linggo ba niyo ba yan? So, ikaw ang searching parte? Siya, ikaw? Wala ang paano ko siya. Pare mo lang, Really? Madam, ayan na po yung umakyat sa taas nga naka-stripe, nakaitim na po siya ng damit, nagbihis po siya ng damit, pero yung short niya tsaka yung takip niya sa mukha niya, ganun pa rin po, tsaka yung chinilas niya. illegal position of firearms to the nation and corresponding accessories further amended by Republic Act 10591. Signed by Honorable Judge Vicente Rigo. Okay. Jeffrey Barrios A. Garcia. President Sinawad, Okay. Okay.
Sir Chen Parte, Sir Chen, come here. Pero dapat nag-search ka mo kagwal, daway dapat kagina nagsulod anay ito sa babaw tong mga pulis kagina ha. Kaya hindi mag-sir, kaya Sulod na kagina mo dapat search warrant. Para magwa ka po, Dapat paging ano na kayo, di nyo muna pumasok yung bahay ko, wala kayong search warrant. Ito siya, may video kami, yawan kami Dapat katindak. to sa babaw. Yawan kami katindak, hindi na kami kasunod. Ayawan ka tindak kay tungod paano ka mo makasulod suba na yung door na. Suba na yung door na. Basta ikaw, why di ba na mo, basta ikaw kung instruction. Takot pa ako dyan ni Hepe, pag hindi daw ako to tatahimik, kakasuhan din po nila ako. Patay mo lang. Okay. May copy pa sila sa sir. Yes, they have the copy. Mamaya, we'll be asking them. Para tapusin lang natin. Are, ato niya, searching individual. Kap, sika lang kung kan. Pati yung officer. Sige lang kayo magandaanan nila na sa doon kay wala mo man ang shirt tawag wala ba si may lucky da kag mag counterpart magbabay doon no depende man sila sila balingon pero may kursi man pa normal lang siguro kung may tao da kag Kailangan ka man sila yung Ramadan kung kasya. Okay? Wala na, talaga naman sapat na hindi mo kaya ito sa piso ko pa rin ko. sige lang kayo kwenta lang sa Wala na kaya, kapital. Okay? Kami, alang-alang ano, sige kami, wawan kami. hindi si doon Okay na? Okay. sige lang kayo So, preparahan mo na sila sa ang video to, may sabi ko. safety nila balingon Okay. sige lang naramdaman tatong sa gawat sulod ganda sulod Ano pang purpose, pakap-kap nila, pinasok na nila yung bahay ko. relax na lang dyan ma'am hindi akan lang sagla kami lang Napatakip pa yung mga pulis na iba. Napatakpal ko yung takip nila, hindi naman nila tatanggalin. cellphone no ano sir yatag ka ng cellphone ya maon tani Yan, ayaw pa yan ipakuha ng Gawin mo lang kung ano yung kung baril, kunin mo. Pero kung why man. kaya ba ako dyan sa pintuan, kakaharang. Ayan ako yung ano, yung umakyat sa itaas, nakahawak na ng body cam. At nagbihis lang po siya ng damit niya. Pero yung chinelas at short niya, tsaka yung takip sa mukha niya, isa pa rin ganun. Yung ano, hinihisa niya. Ang sinasabi mo ba ito? Opo, yun po, Your Honor. Siya po yan umakyat sa taas. Yung naka-ano, Your Honor, yung naka-stripe. Yun o. Incubator? Namin na. Naka-long sleeve na siya nung pag-akyat niya. Kung mapansin nyo tong unang CCTV, inipilit pa iwasan ng body cam nila para hindi mahagip yung lalaki na yan na umakyat sa taas ng pangalaw for 27. Ano sinasabi mo itong nakaitim na to, pumasok sa iyo sa bahay mo rin to? At kung yung nakapula, hanggang dyan, yung nakapula na yan, dyan lang po yan. Hindi po siya umakyat. Ito, nag-ano? Yung nakatalubong yan po ang umakyat sa taas, attorney, ay, Your Honor. Yung pula, Your Honor, naka-long sleeve siya, Your Honor. Yung madilim pa, siya po yan. Siya po yan. Pero yung short niya at saka chinelas niya, ganoon pa rin po. Oo, may naman. Pilit nilang iwasan para hindi nila mahagip sa body cam nila. Kasi sir bang ang buwan
Nakuha ng PNP. Yung Your Honor, yung tinanim ebidensya nila yung kalawangin na baril, hindi ko naman po yung kilala, at saka yung mga bala. Yun po, Your Honor, ang nilagay nila doon sa itaas ng bahay. Papakita mo rito. Hindi. Hindi Kasi, po makikita kasi sa taas po ng bahay nila nilagay, second floor. Eh wala naman pong CCTV doon, kaya nga po gusto kong makita yung umakyat sa taas na long sleeve nga naka-stripe. Kung may dala siyang bodycam, ipakita nila kung may bodycam talaga siya pag akyat ng yung naka-long sleeve na nakaitim na yan ngayon, no? O nakatakip yung mukha niya. Yan ang gusto kong ipakita nila, yung bodycam nila, kung may bodycam yung umakyat na yan sa taas ng bahay namin. Kasi yung pera ko rin doon sa taas ng bahay namin, nawala rin. Master Black. Oh. Okay, so palagi ko masyado na mahaba. So we will be discussing the merit of the CCTV, ano? And at the same time, submitted na mga affidavits po ng ating pong mga kapulisan. Basically, kung titingnan mo yung CCTV, nagsimula yung operation ng is 4:20 no ng gabi. And umaga, Yes, sir. Umaga, August 12. 4:26 ng umaga. 4:26. Yes, sir. Oo, Dumating kami doon sa bahay nila. At Sir. makita mo, pumasok yung yung unang pagpasok, hindi, well, I tend to believe this, no? But unfortunately, parang do sa police procedure natin, no? Na i-serve mo muna yung search warrant and then tapos, walang na ganun nangyari kanina. Hindi po, sir, yung procedure, sir. Okay. Kung makikita nyo po, mayroong kaming SWAT na mayroong shield, di ba? Yun ang binabantay namin, Mr. Chair. Baka magkaputukan. Kaya nga, mayroong nagkukover yung nagsisigaw kami, police to pass, city police to ito. May search warrant po kami. Labas kayo. Hindi pa rin po sila tumalima sa amin. Kaya doon na po kami na papasok. So in other words, binigyan na nyo sila ng warning na lumabas sila. Opo, So sir. mga ilang minuto nyo binigyan sila ng pagkakataon para lumabas sila? Yes, sir. Mga mabilisan yung po, sir, yung adrenaline rush kasi sa amin, sir. Yung mga I think Saying a while ago that there is a prior operation like this, meron sa kabilang bahay. yes, sir, sir. So inuna nyo doon sa Sabay-sabay po, sir, yung pag-clear ng bahay. So alin na nauna? Ito o yun? Sabay talaga, sir. Sabay. Yung Ano ba? Ano? yung terrain po kasi paakyat, yung bahay ni Jeffrey doon sa dulo, yung bahay ng subject natin na isa, yung bahay ni Neptali dito sa gitna ng parang compound po ng family nila, Sir Chair. So yung unang yung sila Yan. Neptali. Sa kay Neptali po, yun ang sinasabi niya. Sabay yung Sabay po, yes, sir. Para hindi po ma-compromise yung security din namin. Okay. So dito naman na-serve nyo rin yung search warrant sa kabila. Yes, sir. At dito nung nakikita natin primarily hindi nyo na-serve yung warrant. Hindi pa, sir. Pumasok kayo sa loob. Hindi pa, sir. Sinecure muna sila, sir. Okay. Yun po yung gusto ko, if may I, Mr. Chair. Yung unang pumasok po na kami, hindi yun search. Security po, Yes. dahil po doon sa report, armed and dangerous, yung application namin, baril po, Sir Chair. Kailangan man munang yung occupants ng mga bahay ay may palabas para hindi po baka magkaroon ng shootout or magpalitan dahil hindi nag-open o baka din po maitapon po yung baril na hinahanap natin kasi yung bahay ni Jeffrey po sa kabila nun po, sir, ay bangin. Okay. Alright, I got it. But the allegation na may umakyat whereas nakita natin na may umakyat, is that a part of the procedure? Yes, sir. Kaya check nga yun. We talk yung mga more or less mga 10 seconds. Ako po mismo lang nagdirekta, check yung babaw. Kung ibig sabihin sa amin, sir, Sulungo, i-check yung babaw, sa taas. Kasi parang may attic yung bahay nila, sir. Doon sila natutuloy yung dalawang lalaki na bumaba at isang babae. Despite po, ang lakas ng sigaw ko po, wala, hindi sila bumaba kaagad. So in other words, yung procedure for security purposes, yung pagpapaakyat doon sa itaas ng inyong member Yes. siguro yun, no? Yes, sir. Pero naka-civilian siya. It's a part of the pre-operation plan. Yes, sir. Okay. So
for the appreciation of members, no? So we have seen the CCTV, no? And kung titingnan mo yung unang bugso nung CCTV, makikita mo na may salto doon sa pagpasok, ano? Kasi nga parang hindi nabigyan ng search warrant, tapos may pumasok. But in case like this, ano, wherein sinasabi ninyo na yung mga barrios ay declared sila. Declared ba sila as a organized crime group? Yes, sir. Dito sa nakuha naming information doon sa shootout sa Laguna, doon po ang babasihan namin. At saka yung intelligence report po na mga dati ko pang information. Kasi sir, almost mga 3 to 4 months pa lang ako po bilang hepe. Oo. At for the moment po, I was administratively relieved. Hindi na po ako ngayon yung chief of police ng Pasig Okay. City. Sige. Okay. So, Sergeant Jeffrey Barrios, you are a part Opo. of the Barrios family. And according to them, your family, the Barrios family, are involved in a organized crime. Your Honor, hindi po totoo yan. Kasi yung kapatid ko na sinasabi niya na si Ricky Barrios, leader daw ng grupo, 2014 nakakulong na po yun. So, yung sinasabi mo si Ricky Barrios, in accordance sa report ni Colonel kanina, ay naaresto noong March 2022. Yung Ricky Barrios, pinakikinggan ko si Colonel, March 2022, nakulong yung Ricky Barrios. Yes, sir. But according to you, 2014 pa po nakulong yun. 2014 nakulong. Opo. So, hindi siya nakakulong noong March Hindi po, 2022? hindi po. Nandyan pa ngayon, sir. Nakakulong ngayon. Yung sabi ko po kanina, Sir Chair, ngayon nakakulong po siya ngayon. Yung Ricky Barrios. Yes, sir. Hindi yung Neptali. Hindi, sir. So, yung Ricky Barrios, kapatid din nila Yes, sir. na nakakulong na ngayon. Yes, For sir. what case? Yung robbery in van po, sir. At saka Robbery. yung, Okay. So, in other words, separate to yung kasong yan, no? Nung pa yan nangyari noong March 2022. Yes, sir. Okay. So, what are you saying na 2013 pa nakakulong? But according to them, nakakulong ng March 2022. Naghahanap lang po yan sila ng dahilan para malis yung issue, Your Honor. Kasi hindi naman yung issue They were ganyan. all under oath. At accordingly, sinasabi ni Colonel Palomo, nakakulong ngayon. Colonel, Yes, sir. nakakulong ngayon. Sinasabi mo, hindi nakakulong. Somebody is lying between the two of you. Nakakulong po ng 2014 hanggang ngayon po. So, Kayo nakakulong. So tama na nakakulong din. Oo. O yun, maliwanag na. Kasi sinasabi mo, hindi nakakulong. March 2014 pa. So yung pala, March 2014 hanggang ngayon nakakulong. And then another case were filed against them noong March 2022. Yan, okay. Sige, maliwanag na yun. So, Mr. Chairman. Congressman Biron. Thank you are you, recognized. Mr. Chair. I have been patiently waiting for my turn because primarily I'm here because this incident happened in my district, particularly in the component city of Pasig. So I just want to be educated, Mr. Chair, because as what Chief of Police Palomo said, there were two events of search. The one with the residence of Neptali, and the other one was in the residence of Jeffrey. In the video that was shown earlier, may gap So yung isa alas 4, yung isa alas 7. So I just want to ask, Mr. Chair, from Miss Nelly, ito both bahay nyo ito? This video clips na to, the Yes, Your CCTV. Honor. Opo, Oo. Your Honor. So bakit yung isa alas 4, yung isa alas 7? Bumalik pa yung mga police doon or they stayed? Ganong katagal, Your Honor, yung search warrant nila kasi nga po hindi pa dumadating yung search warrant nila. Hinihintay po nila. Okay, so when the search was done, umpisa alas 4, natapos alas 7 when they finally presented the search. Siguro sila nakalis. Kasi nakita kanina alas 7 doon Opo, Your Honor. Okay, I would like to ask Mrs. Regia Barrios, when your residence was searched, may CCTV din kayo doon sa bahay ninyo? Nakakip lang po. Nakakip lang. Meron din kayo. So you have also your clip. All right.
So, doon pa sa bahay niyo, Mrs. Nelly at saka ni Jeffrey, matagal na ba kayo nag-install ng CCTV doon? Bago lang, Your Honor, kasi yung sa lugar namin, uso po yung nakawan doon ng mga hayop. May mga ano kami doon, baboy, kanding. Then, kaya naisipan po namin magpalagay ng CCTV kasi po, yung kuya niya ninakawan ng 3 kanding. Pumunta po kami sa barangay, hindi naman po clear yung CCTV nila, hindi naman makikita. Kaya gumawa po kami ng paraan na in case nga mauulit yung pangyayari na yon, makikita na po namin kung sinong gumawa ng ganun. So, kailan niyo in-install yon? Nung 12? No, 12, no? So, very recent lang. Very recent lang. August lang, yes. Okay, ilang camera yon? Yung sa palibot ng bahay ninyo? Sa Kasi it's palibot. quite ano, no? It's Tatlo quite uncommon in the barangay setting na may mga CCTV, di ba? So normally sa syudad, and I was just curious why you were prompted to have CCTV installed in your sa palibot ng bahay. How many cameras yon? Sa palibot po, 3 po, Your Honor. 3. Opo. And then sa loob ng bahay doon sa Isa po, sa Your Sada. Honor. Opo. Wala na kayong CCTV Wala doon po. sa Wala po. All right. Yeah, you said earlier na merong isang pulis na pumasok doon and umakyat sa taas. Opo, hindi ko po talaga yun matukoy kung police, Your Honor. Kasi nga po, naka-civilian po siya, Your Honor. Yung naka-civilian na naka-long sleeve nga stripe, kulay pula, Your Honor. Okay. Yan Perhaps you can ask Chief of Police Palomo, no? Kung sino yung was that a regular a procedure to have to secure the place, and was that a police personnel who went upstairs? Yes, Your Honor. Doon sa sabi kong mayroon tayong sinasabi entering party to secure muna ng occupant. Wala pa yung searching party doon, Your Honor. Yung purpose to yon ay may check kung may tao sa taas. Pagkatapos, kung makikita mo sigaw na ako kaagad, wala ng tao, clear, baba na, secure the area. Yun po ang pinaka-objective namin, na walang crossfire, walang mangyari, both sa kabila at sa amin. Mas lalo na po sa amin kasi pag may namatayan na kong tao, nabaril ang tao ko, error ko po naman bilang hepe. Yes. Who was that police personnel who went upstairs? Member po, ito si Can you name him? Sergeant Hapitan. Si Sergeant Pero, Hapitana. 3 kasi kami ako, 4 kami lahat nung entering party. Yes. Kasama po namin yung SWAT na nagko-cover sa amin. Mm. Pag nung nakapasok na wala na yung SWAT, security na kagad. All right. Well, siguro mamaya, I understand that the raiding team had their own body cam, right? So that will vindicate if, whatever the accused are telling us right now would probably be validated later on. No? Kasi I understand that your raiding team had their own respective body cam. Itatanong ko lang kasi it's a valid procedure that you have Fiscal Haji Hitlao who accompanied you during the actual raid. May I know from Fiscal Hitlao, what was your actual participation during the raid? Good afternoon, Your Honor. Good afternoon to the members of the committee. I was there, Your Honor, I was invited to attend the actual service of warrant, Your Honor, of the search warrant, Your Honor. This is in connection, Your Honor, with the Department Circular 20 issued by Secretary of Justice Jesus Rimulya, Your Honor, dated March 31, 2023. It's just a recent order, Your Honor, instructing all prosecutors to assist and to help the law enforcement agencies in preparing, especially in case build-up of cases which are heinous crimes, including illegal possession of firearms, Your Honor, and illegal possession of explosives. So the purpose of the prosecutor there was to see to it, Your Honor, that the raiding team, the police, did its job. The procedures were followed to the letter, Your Honor, and there was no violation
of Human Rights, Your Honor. So prior to securing the search warrant, you were part of the case buildup. Is that correct? Yes, Your Honor. All right. So during the course of the actual raid, the event itself, can you tell us that all the police procedures were strictly followed? As far as I know, Your Honor, as far as the evidence could show, Your Honor, it was to the letter, Your Honor. Well, Mr. Chair, this whole exercise, is actually in pursuit of legislating, relevant laws, particularly the law on CCTV. So the committee is not here to render judgment as to the innocence, or guilt of the accused. What is important here is that the CCTV would indeed reveal the truth on what exactly happened, and on the part of the police personnel, we would ensure unlike what happened earlier during the hearing in San Pedro, it is our wish, especially ako constituent ko kayo, so we don't favor anyone here, but we want to ensure that the police personnel, the police force, the raiding team had actually adhered to the standard operating procedure and no human rights has been violated. That's all, Mr. Chairman. Thank you. Okay, all right. So, I'm sorry. So, Congressman Sales? Gonzaga. Gonzaga pala. Go ahead. Thank you, Mr. Chair. Madali lang ito, Mr. Chair. Mr. Chair. Ito yung batas ng search warrant. Kasi when I inspected the documents of the police, meron man talagang search warrant. Pero I would like to remind the police officers who are here, including the good prosecutor. Kasi sa implementation ng search warrant, we have 2 laws, probably 3 laws, including the police operating procedure. But under the revised penal code, there is somehow a general rule on how to effect search warrant. And I would like to read this one for your guidance and for in the future for your whatever orientation seminar, etc. Article 130 of the revised penal codes provides searching domicile without witnesses. The penalty of arresto mayor shall be imposed upon a public officer or employee who, in cases where a search warrant is proper, in this case there is a proper search warrant, shall search the domicile, papers, or other belongings of any person in the absence of any member of the family, or in their default, without the presence of 2 witnesses residing in the same locality. So yun ang ini-insist ni Ma'am Risa kanina, wala si Kapitan. Pero si Kapitan naman, sekundarya yon. Ang ibig sabihin nun, dahil may search warrant kayo, pwede kayong you have to take effect the search warrant in the presence of any of the family members. Ayan naman sila. Pero tama na ba yun? Dadalhin ko kayo sa pangalawang batas. Ang pangalawang batas naman, si criminal procedure na nandun naman sa remedial law. Anong nandun sa remedial law? Ito ang sabi niya. Sabi ni Ma'am Risa kanina, sinira yung pinto. O yung pinto, sinira. Dito naman sa remedial law, particular 126, section 7 of the criminal procedure, pwede niyo man yung sirain yung pinto kung hindi kayo bubuksan nung may bahay. Which in effect, that is a gray area. Hindi nga kayo binuksan, pero ilang minuto ba? Okay, doon na kayo sa korte niyan. Basta importante ito yung batas. Pangatlong batas, section 8 of 126. Sabi niya, may search warrant na kayo. Mag-conduct na kayo ng searching activity doon sa loob ng bahay. Ito ngayon yung applicability. Search of house, room, or premises to be made in presence of 2 witnesses. No search of a house, room, or any other premises shall be made except in the presence of the lawful occupant thereof or any member of his family
or in the absence of the latter, 2 witnesses or sufficient age and discretion residing in the same locality. Now, tingnan natin yung video kanina. Pinasok nga ninyo. Tama kayo dyan. There was a forceful entry dahil pinilit niyo yung buksan yung pinto. Nung pinilit niyo binuksan yung pinto, pinalabas niyo yung mga bahay. Si yung asawa ni Risa, mga anak, at siya mismo si Mrs. Risa. Nung pinaakyat niyo yung pulis doon sa second floor, sa inyo, kay Ma'am Neptali, kay Jeffrey yun. Nung pinaakyat niyo na yung pulis sa second floor, hindi naman kayo nagdala ng member of the family. Wala po talaga. Hindi po sila Sandali lang. Sorry. Wala kayong dinalang member of the family. Kaya, kayo, tama man o mali, yung intention ninyo, because you have the POP, Police Operating Procedure, which this law is incorporated in your PUP, you have to abide the law. Kaya ang ibig ko sabihin dito, we have to learn more a lot in these proceedings. Pero hindi nagsisinungaling ngayon si CCTV. Kasi nakikita natin sa CCTV, nakalabas lang lahat na occupants. So anong intention? Ano ngayon yung wisdom ng batas? Bakit kailangan ninyo magsama ng family member or locality member sa bahay para walang planting of evidence? Kaya kung kayo, may kinuha kayong baril doon sa itaas, wala kayong testigong dinala sa pagkuha yung baril sa second floor, this case will be dismissed again because the interpretation of the law is always in favor of the accused. So, lahat tayo mag-aral. Thank you. Okay, marami pong salamat. As I was saying, well, actually, if you're trying to see the CCTV, I was talking with the PD Palomo outside. We were together in the comfort room, and I told them the intention was good, but yung sa execution ng inyong operation, somehow pag titingnan mo yung CCTV may lapses. More importantly, the one that was stated by Congressman Gonzago, and we were discussing it at yung pagpasok noon without the presence of a witness or a family member doon sa area, makikita natin that merong failure ang ating kapulisan. At I think the most na ginawa rin po natin, kasi nga since wala pa yung search warrant, taking it from Congressman Acop kanina, na sabi nga niya dapat ang ginawa inantay na muna, sineclude mo muna yung area, and then saka natin inantay yung search warrant. But indeed, there was a search warrant. Meron talagang search warrant. But the problem was the proper execution. So I think we can somehow hear from the side of the PNP. Siguro si RD. Si RD na muna ang tanongin natin about this, since na ikaw yung may command responsibility sa pagkakataong ito, that we have seen some lapses on this. Mr. Chair, Isang tanong ako. Before I recognize si RD. Yes, Congressman Rehencia. isang tanong lang, Mr. Chair. I'm asking pa the Tungkol regional director. After that, you can ask your question. Sige, RD, please. Thank you, Mr. Chair. Well, the situation calls that we have to take advantage of the element of surprise, because we are assuming that the target personality inside is armed and dangerous. And what you have seen, what the Mrs. Nelly Barrios stated that nag-search na daw ng walang pinakitang search warrant and may pumasok sa taas. Part yun, sir, ng clearing operation pa. Kasi kung magsasama naman kami ng tropa, ng occupants, at pinutokan kami ni Barrios sa taas, at namatay yung isinama naming testigo, kami rin, sir, ang RD, we understand that. what I'm saying, sir, is yung pagkakit sa taas is not part of the search, but clearing operation only. But in the part of us, who are looking on the CCTV,
makikita mo na somehow if we will follow yung procedure, no? Dapat may kasama talagang witness. What we understand that yung element of surprise must be there. Kailangan andun din yung element of surprise but ang problem po ay hindi po to ang nakalagay sa ating POP. Sa procedure, kahit na sabihin natin our intention is to have that element of surprise para at least ma-apprehend natin yung ating objective. But the problem is we had procedure to follow. At doon po tayo magfe-fail. We are governed by the rule of law and not of men. And we adhere also to the fact that the search warrant was there. But of course, yung pagpasok po ng isang tao doon sa itaas can be construed by others as tanim ng bala or whatever. But in this case, I think we must admit that somehow we have a failure on the operation. Yun po yung sinasabi namin dito. It must, siguro, masakit, no? But of course, we know where you're coming from. Alam namin kung saan kayo nanggagaling. But we have to follow the rule of procedure that the PNP and us have agreed upon or approved. Di ba? Kaya yun po yun, RD, yung ating pong sinasabi lang po, no? We have to be fair on this, kung sila man po ay guilty, wala po kaming pakialam doon. Pero ang tinitingnan po namin yung procedure ng PNP itself. Once we break that rule that we created, anybody can break that rule. Kahit na sino pwede na i-break yan. And that's the reason why wag po nating simulan sana po. Sige po, RD, bago ko tawagin si Congressman Rehencia. One issue. Unahin muna natin si Congressman Rehencia. Isa lang. Okay, sige. RD, PD at saka Chief, meron namang cure yung sinabi ko kanina, if you can present your body-worn camera. And if you can present that, there will be no iota of doubt when you present your case before the court. As a matter of fact, what the RD and PD wanted is to have an executive session on that matter, but it pertains to some national security, And if you will avail that privilege, we will be granting it. But if not, we can show it if you wanted. So ano pong wisdom ng ating pong mga kapulisan? Your Honor. Yes, Under the rules po, Your Honor, under the present rule by the Supreme Court, Your Honor, the metadata, the video in the body-worn camera, Your Honor, is prohibited for public. Yeah, I know. That's the Yes, reason Your why, kasi because Congressman Gonzaga asked for it and they approve it. But that's the reason why I'm asking if you wanted to avail the... And also, Your Honor, under the rules also, Your Honor, it must be with the consent of the opposing party. Yes, correct. Under the AM 2021 Yes, Your Honor. of the Supreme Court, precisely Section 8, I think Section 8 yan, Yes, Your Honor. that we have to ask the permission of the accused kung pwede natin silang tignan. Yes, Your And that was already submitted to the court, no? Yes, Your Honor. Well, it's up to you. Kung if you're going to let us see the body-worn camera In an video. executive session, perhaps, Your Honor. Oh yeah, okay. So in a Mr. Chair. executive session. So, ito muna, Rehencia muna. Bago si Akop. Okay. Thank you, Mr. Chair. Isang query lang po, Mr. Chair. Address to Lieutenant Colonel Aaron Palomo. Saan po ba nakukuha yung alleged firearms na part ngayon sa ebidensya? Sa taas o sa baba? Sa taas, sir. Sa taas. Last, sir, yung mga ebidensya, yung mga Ronin kit na cancer taas. Kasi doon sila natutulog, sir. Okay, that's all, Mr. Chair. Okay. RD tapos si Gerald Akop. Please. Go ahead, RD Villaflor. Sir, one thing to be taken into consideration is that Mrs. Nelly Barrios signed a certificate of orderly search and signed the inventory of these evidences. It was signed, it was read to her in a local dialect, it was witnessed by the barangay official, and it was certified by Fiscal Barrios. So it stated in the document that she signed that there were no things that were taken. There were no irregularity in the conduct of the search. And it's part of the evidence, Your Honor. And I Okay. think
her video was an afterthought after I think she was advised by the lawyers. But we have the evidences, Your Honor, that she voluntarily, and we have the video, kung makikita niyo po. Okay. As much as we wanted to explore this issue, meron pa po tayong isang itatakel, Yes, Congressman Mr. Chair, Acop. So pero- before we end this, I am- the chair would like to I will- recognize Congressman Acop. Mr. Chair, maybe just like the Vice Chair of NAPOLCOM, I am bothered by the statement of Lieutenant Colonel Palomo that they can violate the provision of the rules on procedure just to make sure na wala pong tao na babaril po sa inyo. Di po ba? Yun ang statement ninyo eh. I think that's wrong because there are other ways of shall we say, attaining that. For example, the question is, why would you enter a dwelling without any search warrant yet? Bakit yung pinasok ng dalawa yung bahay? Walang search warrant. Because in the video, the lady was asking whether you have a search warrant or not. You're not able to present a search warrant. So what authority do you have to enter the dwelling of a place, the dwelling of a person, which is sacred and protected by law? Mali yung iniisip ninyo eh. Mali yung proseso na ginagawa ninyo. I do not know if the Vice Chair or the good prosecutor would agree doon po sa ginawa nyo na pwede palang pumasok yung dalawang pulis doon sa bahay without any search warrant when asked by the occupant. Mukhang may mali po doon eh. Dahil ang isip po ninyo dahil baka mabaril. Tapos kung magdadala kayo ng witness, baka mabaril din yung witness, kargado pa ng konsensya ninyo. But there are other ways of attaining that objective. Normally, nung panahon namin, pag sinesearch namin yung lugar at delikado at wala pa yung search warrant, pinapalibutan namin para wala nang makaalis na tao. At pagdating na nung search warrant, which is the authority provided for by law para gawin ko yung dapat kong gawin, that would be the only time that I can enter the dwelling of an individual. Di ba? Di ba, Congruel? Ano yung sabi doon sa batas na yung bahay na isang tao ay parang castle niya? Oh, yun po dapat ang sundin natin. So there's something wrong. That's why I'm bothered doon sa inyong mga statement because it is expressly provided for by law na kailangan pag pumasok ka sa bahay na may bahay, meron ka dapat witness. Hindi nyo po nasunod yun. Pangalawa, pumasok po yung dalawang pulis, according to the video, wala pa yung search warrant.